Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Isa sa mga binibigyang diin ng ating pagbasa ngayon ay ang salitang disipulo, discipleship. Ang salitang disipulo ay hango sa Lating salitang discípulos. Ang ibig pong sabihin ay follower or student. At ang salitang discipline ay mula po dito sa salitang disipulos. Tayong lahat po ay Kristiyano. Ibig pong sabihin, ang disiplin na sinusunod po natin ay yung disiplin ni Kristo. Buhay ni Kristo. Naalala ko, one time nag-retreat yung mga kaparian. At sabi nung retreat facilitator, ano po ba ang pagkakaiba ng commitment at prioritizing? At ang sabi niya, ang prioritizing ay ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una ka, pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, may pang-lima. Pero sabi nung facilitator ko, ang commitment iba. Ikaw lang. Wala nang iba. Like marriage. At ngayon po, pinapaalala sa atin ni Jesus ang cost ng pagsunod sa Kanya. Kung naalala niyo nung unang linggo, sabi niya, di ba, yung commandment, love me alone with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ngayon din naman sa pagbasa natin, sinabi niya, kailangang talikdan ang lahat. Ang lahat, dapat ako lang. Ako lang ang Panginoon. Dapat committed tayo sa Diyos. At napakahirap po ng ganyang buhay. Mahirap pong maging disipulo. Yan po yung punto na St. Paul sa first reading, hindi madali. Ang makinig sa Diyos ay hindi madali. Kailangan magsumikap. Yan ang point ng first reading. May naalala akong kwento ng magkakapatid na halos lahat sila ay nagseminarista. 4. Sa seminary, mahirap po ang discipline. May kailangang sundin, mahigpit. Kailangang gigising ka, 5:30. Kailangang nasa chapel ka, 6 o'clock. Mayroong time. Mayroong order. Mayroong order. Yung unang kapatid ay mahina sa klase, tapos bagsak sa pa sa disiplina. So, he was sent out. Yung pangalawang kapatid, mahina sa klase, nagkaroon ng problema, umuwi na lang siya nang hindi nagpapaalam. Yung pangatlong kapatid, mahina sa klase at mahina rin sa disiplina. So, pinauwi rin. Yung isang kapatid nila ay mahina sa klase, pero medyo nababalanse sa disiplina. So, mayroon siyang saving factor. So, he was given the chance at siya'y naging pare din naman. So, out of 4, at least may isa. May isa. Mahirap po ang mahirap ang sumunod sa disiplina na binibigay sa atin. Sa pamamahay, mahirap. Hindi ganun kadali. Meron ding isang, alam nyo, may nakita akong, nung high school ako, may nakita akong workers. Yung trabaho nila, binuksan nila yung septic tank, at saka nilinis ng nagsuswimming doon. Sabi ko, mahirap ang trabahong iyan. Pero sabi nung isa, I want that job. Sabi ko, bakit? Alam mo, sabi niya, mahirap po ang trabaho na iyan, pero mas mahirap ang walang trabaho. Diba? Mahirap pong trabaho na iyan, pero mas mahirap po ang walang trabaho. Ganon din sa buhay Kristiyano. Mahirap po ang sumunod kay Kristo, mahirap po ang mayroong mga utos na susundin, mahirap po ang mayroong disiplina na binibigay sa atin, pero mas mahirap po yung walang disiplina. Diba? Yung walang naggumagabay sa atin. Yung walang nag-uutos na ganito ang gagawin nyo para mas okay ang buhay. Mas mahirap po yun.
Mahirap pong sumunod kay Kristo, pero mas mahirap po ang walang disiplina. Mas mahirap ang walang disiplina. So, let us be thankful to Jesus, na andyan siya palagi to guide us. Ubugin tayo, dinidisiplina tayo. Mahirap po, pero magsumika po tayong sumunod sa Kanya.